faith versus works. Okay? Ang sabi nga is parang, no, not parang, but we are saved by our faith, not by our works, no? But if you read this verse here, it's not faith versus works. It's faith versus arrogant pride. No? See, the enemy is puffed up. His desires are not upright, but the righteous person will live by his faithfulness. Okay? So, ano ang, paano papasok mo doon, no? Ano yung ibig sabihin nito? Okay. So, alam naman natin yun na, yung nga, sabi nga na, we are saved by our faith, not by our works, no? And what is faith ba? No? Faith is a relationship with the God. Kung religious faith yan, then if it's faith on somebody, then it's, on a person, kapatid, magulang, ganyan. It's a relationship. Okay? Now, pag ikaw, o pag ang tao ay arrogant, usually, nahahadlangan, nahihinder yung faith. Kasi nga, meron magsasabi na, ako? Hindi ako katulad niya. Hindi ako katulad niyang masama. Diba? Humble ako, no? Humble ako, excuse me, no? Diba? Hindi ako katulad niya. Mayabang. May ganun eh. Diba? Na, kasi nga, tingin natin sa sarili natin, minsan, may mga gano'n na, hindi naman ako masama eh. Para bang hindi ko kailangan na katawaran. And when you cannot accept that you are a sinner, then you don't really need God. Ganun yung nun eh, di ba? But then, so, ang nangyayari dito, no, therefore, yung works ng isang taong mananampalataya, yung works niya, ay expression niya ng faith niya sa Panginoon. Okay? Yung works ng isang person with faith ay fruit or expression ng kanyang faith. Diba? Sabi nga sa James. Yeah, James. James 2. James 2. Show me a faith without works, diba? And that is, diba? Dead yun. Hindi yung totoo. No? Dapat merong fruit ang ating faith. So, kung ganun yun namang works ng taong self-centered o proud is a denial of faith. Hindi niya kailangan ng faith eh. Wala siyang inatupag kundi sarili niya eh. Self-centered siya. Me. So, ang magiging works niya would be a denial of faith. Hindi ko kailangan ng faith. Hindi ko kailangan niyang kaligtasan. Hindi ko kailangan ng kapatawaran. Okay? So, yun yung ibig sabihin. Kasi nga yung context dito is faith versus arrogant, pride. Dito kasi faith versus works. Okay? Okay. And then, yung last, yung parang, ang tawag nga doon sa lesson subversive joy. Para bang, sa pinagdadaanan mong yan, bawal sa iyong bumiti. Dapat ganun yun, di ba? Sa laki ng problema mo, sa laki ng problema ng mga Israelites, may exile sa Babylon, dapat sa iyo, hindi ka nagsasaya. Bawal sa iyo maging masaya. And yet, sabi dito ni sabi dito ni Habakkuk, yet I will rejoice in the Lord. No? Yet, ang ibig sabihin, sa kabila ng mga ito, I will rejoice. Diba? Hindi naman ibig sabihin yan yung, yay! Puno ako ng utang! Wala na akong pambayad! Yay! Marilipat na yung bahay ko! I rejoice! Hindi ganun yun. Diba? You rejoice in spite of all of these things. Dahil meron kang dahilan para mag-rejoice. At yun ay ang fidelity, ang faithfulness ng Panginoon. Diba? Yes. Look, tingnan natin kung gaano ka-faithful si Lord from the time of the Egyptians, di ba? Na binibigay pa lang ni Lord yung Ten Commandments kay Moses. Handun sa baba, nagkakasala din ng Israelitas. Gumagawa na ng golden calf. Di ba?
Nandun pa lang sila. And look at the blessings that were given to the Israelites. Oo, may mga panahon pinarusahan sila, may mga panahon. Pero ang daming panahon na may blessings sila. From them, hanggang ngayon. And yung blessing ng Panginoon, the greatest blessing of all is yung pagkamatay ng Panginoong Jesucristo sa krus. Na naghugas sa lahat ng kasalanan natin. Diba? Hindi ba yun mark ng faithfulness, diba? Pwede na kayo talaga mga tao na napakamakasalanan. Tapo ko na kayo talaga. Kasi kasulit ka naman itong mga elephants. Siguro mas mabait itong mga elephants na ito. Hindi ako siguro ito susuwayin. Hindi katulad yung mga tao. May mga sungay kayo. May sungay nga pala ang elephants. Pero baka mas mabait yun, di ba? Hindi naman niya tayo tinakot. Gumawa pa siya ng paraan para masave tayo lahat. Kasi He wants to fellowship with us in the truth. Hindi ba't yun ay magandang sign of fidelity? Nabili ko nga sa yung DZFE, sa yung classical channel sa FM radio, si Max Lucado, sabi niya, if God didn't give us anything but the salvation that Jesus gave, should a Christian want for more? Kung yun lang daw ibigay sa atin ng Panginoon, yun lang ang blessing niya sa atin, yung salvation na dala ni Jesus Christ. Dapat bang maghangad pa ng iba ang isang Christian? Lord, wala na akong bagong kotse. Lord, kulang yung pera yung kinikita ko, sana ganito pa. Sabi ni Max Lucado, dapat enough na yun. Yung salvation. Hindi natin, may questions pa kayo, may gusto sabihin o idagdag sa lesson.